Mahal niya ang kanyang asawa kung kaya't siya ang napili ng pakasalan noong 2009. Anong nangyari? Ilang taon na nagsama? Actually, last March, 2029, 2 years kami. Pero, nagsama kami isang taon na kasi, nagkang ako din sa taon na. Pero pagkatapos pa lang ng 5 buwan, nadiskubre ni Angela na pinagtataksilan siya ng asawa. Noong August 20 ata yun, nalaman ko na may shoot kasi yung umuwi galing Kuwait, tapos sila may sila sa cellphone, and then ko yung cellphone niya, kinuha ko. Lalo pang lumalim ang kanyang pagkagalit sa asawa nang nakita niya mismo na may kasamang iba ang kanyang mister. Parang binagsakan ng langit si Angela sa kanyang natuklasan. Pero lakas loob pa rin hinarap niya ang asawa. Meron parang sabihin silang communication. Nahuli ko sila na magkasama. Tapos yun, pag uwi niya sa bahay, siya pa may kanang ako magalit sa akin. Masakit. Masakit mas lalo na nung nahuli ko talaga sila. Napakasakit, sa totoo lang yun. Pagkatapos ng komprontasyon, nagdesisyon na lang si Angela na makipaghiwalay. Nag-away talaga kami hanggang sa nalaman ng mga magulang namin. Dahil dito, naisipan ni Angela na mag-abroad para matutukan ang kinabukasan ng kanyang anak. Wala naman daw trabaho ang kanyang asawa at kung mananatili lang siya sa Pilipinas, ay maalala niya lang ang kataksilan ng kanyang asawa. Mahigit 2 taon pa lang dito sa Oman si Angela, pero nakamubo na raw siya. Ang kanyang anak na lamang ang kanyang inspirasyon sa buhay. Para sa akin, tanggap ko na kahit at least yung anak namin, hindi maisasali sa kung man ang namin ang lista ko. Yun lang talaga kasi mahirap na. Para sa akin, parang kumpleto na talaga ang buhay ko. Masarap maging yung may anak ka na. Kailangan na lang daw na maging matatag siya sa anumang problema. Hindi man daw natin gustuhin, may mga mag-asawang hindi talaga tumatagal dahil may mga asawang salawahan. Pero hindi ito dapat maging hadlang para magkaroon sila ng magandang kinabukasan at maging maligaya sa buhay. Diba? Kasi minsan, infidelity sa ating buhay ay nagbibigay naman ng pagkakataon para